mga minamahal, at nandito na tayo mga minamahal at tayo tumayo para pagbigay galang sa salita ng Diyos, at ito'y pagadalhin ng ating beloved preacher, Alvin Dugos. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Roger Oliveros. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras nito. Mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin upang tayo samahan at pagpalain ating buhay na Diyos sa oras nito. Dakila mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon. Muli po mahal na Panginoon, kami po'y narito lubusan pasalamat sa iyong kabutihan, taglay na kalakasan, yung pinagkaloob, mahal na Panginoon. Umpisa pa kanina, mahal na Panginoon, hanggang sa oras nito, O Diyos, sa pangunang dalangin pa rin namin ginagalang na mahal Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Maraming salamat sa MCJ Paul Solimsong sa patutunan ng mga kapatiran, pag-awitan ng choir, sa iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, sa matamis mong presensya, O Diyos, maging sa bahagi ng pagbibigay. Maraming salamat na patuloy mo kaming pinagpala hanggang sa oras nito, mahal na Panginoon, at naritong bawat sa amin sa aming pakikinig, na yung banal na salita, tulungan mo bawat sa amin, aming itanim sa aming puso't isipan yung banal na salita, O Diyos. Sa ganang akin wala akong magagawa. Tulungan mo kaming lahat na aming maunawaan, mahal na Panginoon, ay yung salita sa oras na ito. Sa pangunang dalangin pa namin ginagalang na mahal Pastor, aming sama-samang sinasaway mga demonyong hadlang gawa ng kaaway sa oras na ito. Destruction sa gawain, cast out, be frozen Satan, cast out, depart from us in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating mahal Panginoon sa oras na ito, mga minamahal. Unang pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, at dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, 10 na kanyang mga beloved children, at pag-alaala rin po sa mga mabubuting turo na iniwan ating beloved Assistant Pastor Linas si Almeida, maging sa ating mga beloved preachers na narito ngayon sa ating banal na gawain, kasama natin, magandang hapon po. Maging sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po. Sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng bansa, sa iba't ibang lugar na kung saan napaabot ang tinig na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa buong Zamboanga del Norte, buong Sibugay Province, sa lahat-lahat na napaabot na ang tinig na ito, mga minamahal. Magandang hapon po sa inyo, at higit sa lahat, magandang hapon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Atin pong palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Purihin pong ating buhay na Diyos. Mga minamahal, atin pong nakikita na tunay po siguro sa masamang panahon, umuulan, mga minamahal, kaya nakita natin na medyo kaunti tayo. Ngunit salamat pa rin sa ating buhay na Diyos na marami pa rin nagsisikap, mayroon pa rin nagsisikap na makadalo sa gawain nating mahal na Panginoon. Amen. Diyan natin makikita ang mga minamahal. Diyan natin makikita ang katapatan ng Diyos sa ating mga gawa na atin pong ipinakita na tayo po'y tapat sa Kanyang banal na gawain. Sa paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ganansya lahat ang mailabas. Ganansya lahat o gain talaga ang ating matanggap mula sa ating buhay na Diyos sa pamagitan nating pagsisikap. Lalo na sa araw na ito, no, ating napansin talagang mga balita, mga minamahal, iba na, talagang nahirapan na, buong daigdig, lagi nating masambit. Headlines palagi ang mga balita dahil sa pandemyang ito, buong daigdig na nagkaroon ng pagsubok, laging nasasambit na doon, iba't ibang lugar, hinihigpitan, mag-iba-iba ang mga desisyon sa gobyerno. Minsan sabihin na marami na namang infected. Kaya talagang nahirapan at naapektuhan. Hindi lamang ang mga kababayan natin, kahit tayong mga tunay na Kristiyano naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, naapektuhan tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ngunit kung ating napansin, mga minamahal, na ibaliwala natin yan, ang mga balita na yan, dahil
alam natin na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ang atin lamang gawin, ano po? Yung pagtatapat sa paglilingkod at pagtatapat sa panalangin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang pinakatunay na gawin natin. Dahil yan po ang isang depensa sa ating spiritual. Everybody say, praise the Lord. Nakakapit tayo sa pangalan nating mahal na Panginoon. Sa nabalitaan natin, minsan kanina nakabalita ako kaninang umaga na nagkagulo na ang Senado, ang president, mula sa presidente, nag-away-away na sila, bakbakan na ng mga salita, mga palitan na ng salita, magsiraan na. Dahil hindi na rin maintindihan ang pangyayari sa sanlibutan ito. Kahit sa ating panggobyerno sa bansang Pilipinas, talagang ating makikita na magulo na. Hindi natin maintindihan kung ano na mga ginagawa, ano ng mga desisyon. Kahit iba't ibang lugar, minsan naghanap na minsan paghigpitan, ang gawain natin maapektuhan. Kaya totoo pala yung sinabi na ating beloved mamader noon, naging totoo talaga na darating ang araw ay hanap-hanapin na mga mananampalataya ang gawain nating buhay na Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Totoo naman yan dahil ramdam natin, naranasan natin. Ating naobserbahan kahit dito sa dako ng Zamboanga City. Dahil sa pagsubok na ito, sa pandemyang ito, sa salot na naikalat, mga minamahal, na pahintulutan upang matingnan rin ang katapatan ng ating mga mananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Kaya wala tayong ibang gawin, kahit nagkagulo sila, salamat pa rin sa ating buhay na Diyos dahil mapayapa tayo na nakapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. May katahimikan. Nandyan pa ang privilege na ating buhay na Diyos. Sa ating mga buhay na tayo po'y malayang-malaya, kahit sa kabila ng pagsubok, minsan higpitan tayo. Dito naranasan natin, minsan mga kapatiran, nung naranasan natin na walang gawain, tumatawag, kailan ba mayroon na gawain dahil namimiss na namin ang gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ganyan ang mangyayari at mangyayari ito. Hindi ito masasabi natin na hindi mangyayari. Darating ang araw na talagang nasa kapighatian tayong lahat. Ngunit kung ating tingnan mga minamahal, kung tayo'y naglilingkod sa ating buhay na Diyos na pagtatapat sa paglilingkod, pagtatapat sa pananampalataya, pagtatapat sa mga dalangin, ang mahal na Panginoon ay laging nakikinig sa atin. Kung nasa pagtatapat tayo, makikita niya sa ating puso't isipan, mababasa nating mahal na Panginoon, hindi po mag-atubili ating buhay na Diyos na kakampihan tayong. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya abang nagpatuloy tayo, kaya maswerte tayo hanggang ngayon, since March 2019, hanggang ngayon, ilang taon na mga minamahal ang pandemya, mga pagsubok sa ating buhay bilang mananampalataya, pagsubok sa ating pagsamba, sa ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang mga balita. Ngunit maabaliw wala yan kung tayo'y nakatuon pa rin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nagsisikap pa rin tayo kung paano natin gawin ang ating kaligtasan. Inaasam-asam natin. Minsan ating makikita na galing sa trabaho, pagod na. Ngunit pag mapakinggan, pag sa tuwing araw ng gawain, pinagsikapan pa rin na makahabol, kaya ating makikita nakakabless dahil nagsisikap, nakikita ng mahal na Panginoon na pumarito pa rin kahit late na upang mapakinggan pa rin ang salita nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit sa ilang minuto na lang nakahabol pa, nakapagbigay lugod pa sa ating buhay na Diyos. Kaya totoo mga minamahal, mayroon tayo palang dapat na gawin formal at yung seryoso na panalangin, yung pagtatapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, atin mo nang babasahin dito sa Isra 9:5. Ito po talagang parang common verse na nalaman natin. Ngunit atin lang mga babasahin muli dahil alam na sa bawat Kristiyano itong talata na to. Pakibasa po.
Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ezra, ang kabanatay 9, ang talatay 5. At sa pag-aalay sa kinahapunan ay bumangon ako sa aking pagpakumbaba na hapak ang aking suot at ang aking balabal at ako'y lumuhod ng aking mga tuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Malinaw ating nabasa. God bless you, kapatid, beloved preacher Roger Oliveros, sa pagkabasa ng banal na salita nating buhay na Diyos. Itong talata na ito, mga minmahal, kung atin po itong bulay-bulayin, ganito pala ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Amen? Seryoso. Katulad ni Isra. Ang pagtatapat ni Isra sa kanyang panalangin, ito pala ang seryoso at tapat na panalangin ang dapat gawin natin upang tayo'y laging malugdan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say, praise the Lord. At pag-aalay, ibig sabihin na iharap natin. Kaya nagsisikap tayo, may naghahabol pa, humahabol pa na makaatin sa gawain. Bakit? Dahil atin pong naramdaman, atin pong nakikita na tayo po'y naging masigasig sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito, pag-aalay sa kinapunan, bumangon ako sa aking pagpakumbaba, nahapak ang aking suot at ang aking balabal, at ako'y lumuhod ng aking mga tuhod. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos. Mayroon palang pagpakumbaba ang ating paglilingkod. Amen. Ang ating mga dalangin. Pagpakumbaba, mayroon palang pagluhod sa mga tuhod. Hindi biro ang ating dapat gagawin. Kahit hindi ito biro, mahirap itong gawin. Ngunit pagsikapan natin, mga minamahal, na atin itong masunod. May pagluhod, may pagpakumbaba, special na panalangin sa harapan nating buhay ng Diyos para sa ating kaligtasan, sa ating paglilingkod, na makikita ng mahal na Panginoon na tayo'y tapat at nababasa yan ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. May pagpakumbaba pala. Ibig sabihin, kung magpakumbaba tayo, nandyan na sa iyo ang lahat. Amen? Ang isang puhunan ng isang Kristiyano, ay kung puno tayo ng pagpakumbabang loob, hindi tayo maisahan ng kaaway. Bakit? Naging wise tayo sa harapan ng ating buhay na Diyos. Nandyan na ang lahat, kahit ang 9 fruit of Spirit, kargado na sa iyong pagpakumbaba dahil tinupad mo ang kalooban at kautusan ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mayroon palang pagluluhod, hindi biro. Minsan, marami ng kalyo ang ating mga tuhod. Amen? Kaya, ganito palang gawin natin. Itong seryoso, pagtatapat na panalangin. Hindi natin bibiruin. Hindi yung pumunta lang tayo dito, no? Kung atin lang mapag-usapan, mga minamahal, minsan may mga naka-observe tayo simula noon, no? Kahit bawat isa sa atin, sa ating mga sarili. Hindi yung pagpunta lang natin dito, sabay-sabay lang tayo sa tama, o kung makaway dyan ng kamay, kaway pa rin tayo. Ngunit wala pala sa puso at isipan natin. Ibig sabihin, parang nagbibiro lang tayo. Ngunit dito, nasabi sa banal na kasulatan, may pagluluhod pala ng mga tuhod. Ibig sabihin, sakripisyo. May pagpakumbaba pala sa harapan ng ating malapangin. Sa tuwing tayo'y manalangin, magpakumbaba tayo upang tayo malugdan ng ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga nangyari ang mga himala, mga pagpapala na karating sa ating buhay, na tamasa natin dahil sa ating pagpakumbabang loob. Sa tuwing tayo nanalangin, mayroon tayong hinihingi, umiiyak tayo. Umiiyak na tayo ngayon sa kagalakan dahil pinagpala tayo na ating buhay na Diyos. Dinidinig ang ating mga panalangin dahil sa sinsiro at sinsirong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. May pagluluhod pala, sakripisyo. May pag-unat pala ng kamay, kaya wag nating ikahihiya na tayo'y laging umuunat ng ating mga kamay. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord.
Mahalaga pala ito sa harapan ng ating buhay na Diyos. Kaya ginawa ito ni Isra dahil ginawa ito ni Isra ang kanang pagtatapat na panalangin at naging katanggap-tanggap naman sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito ang ating dapat gawin. Seryoso na panalangin. Pagdating mo pa lang, hindi pa nag-umpisa ang gawain. Mga minamahal, wala ka ng ibang nailagay sa puso't isipan mo kundi ang pagbulay-bulay sa kabutihan ng ating buhay na Diyos. Imposible nga na hindi natin madama ang presensya ng mahal na Panginoon kung yan ang ating gagawin. Dahil naipakita natin, dyan pa lang, apak ka pa lang sa may pintuan. Pagpasok mo, lumuhod ka na nagseryoso, nagunat ka na ng iyong kamay, nagpakumbaba ka na sa harapan ng ating buhay na Diyos, lumuluhod na ipiko na ang tuhod mo, dahil sa nasabi dito, may tatlong nabanggit dito na lumuhod, may pagluhod ng tuhod, may pagunat ng kamay. Sa tuwing manalangin ka, ang presensya ng ating buhay na Diyos, damang-dama mo na dahil seryoso ka at walang ibang nahalo sa iyong puso't isipan, kundi ang pagkabutihan nating mahal na Panginoon. Imposible naman na hindi tayo makadama ng presensya. Imposible naman na hindi tayo makapagpatulo nating luha. Nandyan ka nakaluhod. Hindi pa nga nag-umpisa ang gawain. Hindi pa nga nag-umpisa ang pagpupuri. Ngunit nandyan na ang tatlo. Ginawa mo, may pagluluhod, may pagpakumbaba, may pagunat ng kamay. Hindi mo ikinahiya ang ating buhay na Diyos. 100% na pagpalain ka talaga ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang naani ng mga tunay na Kristiyano, mga pagpapala mula sa ating buhay na Diyos. Simula nang tayo naturuan, lagi nating masambit dahil maalala natin lagi ang kabutihan ng Diyos sa paggamit ng mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor upang tayo'y maturuan kung paano tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Nakarating ang mga krusada, ang Word of God ay parating sa atin sa pamagitan ng ministeryong ito. Kaya walang may katuwiran na hindi natin gawin ito, lalo na sa panahon na ito na mahirap na ang mundo. Everybody say, praise the Lord. Kaya be wise tayo. May pagluluhod, may pagunat ng kamay, may pagpakumbaba. Ibig sabihin, seryoso ito sa harapan ng ating buhay na Diyos. Hindi ito biro. Kaya mga minamahal, gawin natin ito. Ipagpatuloy natin ito. Bagamat minsan maranasan natin na tayo nanghihina. Atin pong naramdaman parang nanghihina na tayo, parang wala na tayong gana. Ngunit mga minamahal, hindi pala yan ang katuwiran na hindi na tayo dumalo at lumapit sa gawain ng ating buhay na Diyos. Atin palang itrabaho, pagsikapan pala natin na mailakad natin ang ating mga paa papunta sa gawain upang malip up tayo ng ating buhay na Diyos, ma-revive tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag makatulo ang ating mga luha, talagang napatunayan natin na ang Diyos nandyan lang pala sa atin. Nandyan lang sa tabi natin. Tinitingnan lang tayo. Bagamat hindi natin makikita dahil ang Diyos ay Espiritu at siya ay katotohanan. Walang ibang pangalan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Ito po ang Diyos simula noon hanggang ngayon, Diyos ng mga propeta hanggang sa ating kapanahunan, Diyos na tinatawagan nating mahal na pastor, hanggang tayo tumatawag na rin dahil sa pagtuturo na maayos, nagdudulot ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng pagpakumbaba. Natutunan natin ang espiritual na bagay, naging malawak ang ating pag-iisip dahil sa banal na espiritu nating buhay na Diyos, dahil sa ating pagtanggap, dahil sa ating pagsusumikap. Kung hindi tayo magsikap, anong mapala natin? Amen? Kung tingnan natin, bulay-bulayin natin ating mga buhay, ang ating sarili, kung tanungin natin, kung hindi kaya ako nagsikap, nanatili pa ba ako ngayon dito? Wala na. Dahil nagsikap tayo, mabait ang ating buhay na Diyos. Nanatili siya sa atin, palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya may pagluhod, may pagpakumbaba, at may pagunat ng kamay. Minsan kinukutsa tayo, ginagaya-gaya tayo. Nang sa panahon na tayo ay magpuri, sumasayaw tayo. Kinukutsa tayo, pinapagalitan pa tayo. Ngunit mga minamahal,
Baliwala lang yan dahil hindi tayo ang kinalaban ng mga tao, kundi ang Diyos natin na makapangyarihan na kumikilos, ang siyang nagpapagaling na makaramdaman nito cancer, leukemia, TB, diabetes. Yan ang makapangyarihan ng Diyos. Walang iba ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yan ang kinakalaban nila. Darating ang araw, mga minamahal, darating ang araw. Dahil sabi ng banal na kasulatan, vengeance is mine. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya wag na natin maging ang bawat isa sa atin. Pag nagbiro tayo sa paglilingkod, baliwala lang. Baka ang paghiganti ng Diyos darating din sa atin. Amen. Pero yung mga bumabatikos sa gawain nating mahal na Panginoon, katulad yung abang lingkod, ako nakaranas noon. Kinukutsa ko, binabatikos ko ang gawain. Salamat na lang dahil hindi ako binigyan ng paalala ng ating buhay na Diyos. Kahit hindi pa ako saved, ako'y nagpasalamat noong inanyayahan ako ng aking mga loved ones na dumalo doon sa Santa Maria. Doon ko nakita, pinagtawanan ko sa lihim dahil lumulukso, kumakaway ng kamay, mayroon joyful pa lang, umiiyak na sa kagalakan. Umiiyak na dahil tumutulo ng luha dahil nadama niya ang presensya sa kabutan ng Diyos dahil yun palang lumulukso, kumakaway, tumatakbo, sumasayaw. Siya pala ay pinagaling na ng mahal na Panginoon ng kanya karamdaman. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi biro ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tested na. Kaya wag nating hintayin na darating sa atin ang paalaala ng Diyos pagkalabanin natin ang kapangyarihan, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya mga minamahal, ang gawin natin, patuloy at patuloy tayong mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang tunay na Kristiyano, ang bawat isa sa atin, ito na lang ang gawin natin. Wala nang ibang gawin natin, kundi kakapit tayo at lagi tayong lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Sikapin natin, oo nga, hindi tayo perfecto. Tao lang tayo. Ngunit maging perpekto tayo mga minamahal dahil ang Diyos ang nakakaalam kung gawin tayo ng sakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya gawin natin, wala tayong itumbas, wala tayong ibabayad, buhay natin kulang pa. Pasalamatan nga natin dahil ang bawat isa sa atin humihinga pa tayo ng maayos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pasalamatan natin kahit ang panahon nga mahirap na, pinaghigpitan na sa iba't ibang lugar. Pasalamatan natin dahil sa lugar na ito, malaya pa tayo nakapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ng lubos na nakatanggap pa tayo ng pagpapala. Ibig sabihin, privat ebidensya, hindi. Nagtatangi ng tao ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagpabaya sa atin. Tinitingnan tayo palagi dahil mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tunay pong mabait. Deuteronomy 7:9, atin mo nang babasahin. Dito po sa aklat ng Deuteronomeo, ang kabanatay 7, ang talatay 9. Ito po ang nakasulat. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Amen. Palakpakan natin ang salita natin, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, mayroon siyang sinasabi dito sa banal na kasulatan. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos. Amen po ba? Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan, naggagawad ng kagandahang loob, naggagawad ng kagandahang loob para sa atin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Talagang mabait ang ating mahal na Panginoon. Amen. Iniingatan tayo. Ating napag-usapan kanina, kaya ipagpatuloy natin ang paglilingkod na may katapatan sa ating buhay na Diyos. Dahil ating nababasa ngayon, tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan,
at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Sino po ito? Ang ibig sabihin, mga minamahal, walang iba yung tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoong Hesus. Maging ang bawat isa sa atin, naging tapat tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pinagsikapan natin. Kaya mga minamahal, sa bawat panambahan, kaya nasabi natin kanina na seryoso talaga tayo. Sinasabi natin kanina, hindi pa nga nag-umpisa ang gawain, nakaluhod na tayo. Pagtaas sa ating kamay, pag ang Diyos lamang sa ating puso't isipan, ang laman niyan sa tuwing pagsamba, naiwaksi muna yung mga ibang bagay na nakaka-apekto sa ating pananampalataya. Pag nakita ng mahal na Panginoon na siya lamang ang nasa loob nating puso't isipan, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay tunay po, nandyan palagi sa atin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mabait ang ating buhay na Diyos. Sinasabi, nag-iingat ng tipan, nagagawad ng kagandahang loob. Maraming purpose, maraming plano ang mahal na Panginoon. Maraming naipakita ang ating buhay na Diyos sa atin, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang habag. Kung tutuusin, hindi na tayo kinahabagan, hindi na tayo kinaawaan dahil makasalanan tayo. Ngunit dahil sa ating pagsisikap na tayo'y makasunod sa kalooban nating mahal na Panginoon, nabaliwala yung mga masamang gawa natin. Hindi natingnan ng ating buhay na Diyos, kundi natingnan ng mahal na Panginoon yung mga mabubuting bagay na ating ginawa na tayo'y makalapit ng gusto sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil yan naman ang nais ng mahal na Panginoon, ang gumawa ng mabuti. Amen? Ang gumawa ng mabuti, hindi masama. Kaya kung gumawa ka palagi ng mabuti sa harapan nating buhay na Diyos, kahit sa kapwa natin Kristiyano, kapwa mananampalataya, lagi kang nagpakumbaba, talagang kalulugdan ka palagi ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Smile ka lang palagi dahil nandyan ating mahal na Panginoon. Smile ka lang palagi dahil nalalaman mo kung ano ang kalooban nating buhay na Diyos, dahil napagsikapan mong nasunod. Kaya manatili ang mahal na Panginoon sa atin. Kaya hanggang sa ngayon, narito tayo, malayang nakapagsamba. Kaya wag natin hintayin na may mangyari pa sa atin. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Saka na tayo maglingkod. Kaya ang pinaalala natin kanina na may pagluhod, may pag-unat ng kamay, may pagpakumbaba, yun po ang tunay na gawin natin sa harapan ng ating buhay na Diyos. Sa tuwing inialay natin ang ating sarili na banal sa Kanyang harapan sa pamagitan ng ating pagsamba, lalo na mga minamahal sa ating mga pagpupuri, ay kinalulugdan rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pagtapat tayo na nagpuri sa pagsamba sa Kanya, walang imposible sa ating buhay na Diyos. Laging mananahan ang Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya tapat na Diyos, nag-iingat ng tipan, na naggagawad ng kagandahang loob. Mabait talaga ang ating mahal na Panginoon sa atin. Pag tayo ay sumusunod palagi, kaya sinasabi ito sa mga puso na nagpatuloy sa Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Everybody say, praise the Lord. Mabait ang ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Kaya dito mga minamahal, kung ating mabasa dito sa Unang Hari 8:22-23, babasahin muna natin si Salomon, talagang kumbinsidong walang ibang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dito po sa aklat ng Unang Hari, ang kabanatay 8, ang talatay 2. At ang lahat na lalaki sa Israel ay nagpisan kay Haring Solomon sa kapistahan sa buwan ng Itayim. Unang Hari 8:22-23. 8:22 at 23. At si Solomon ay tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon, sa harapan ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit
At kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo Amen. sa langit, sa itaas, o sa lupa, sa ibaba, na siyang nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po. God bless you sa pagkabasa ng banal salita nating buhay na Diyos. Purihin nating mahal na Panginoon. Kahit sa Salomon, nakapagsabi na walang ibang Diyos, walang nakatumbas sa ating Diyos na tinatawagan. Amen. Everybody say, praise the Lord. At si Solomon ay tumayo sa harap ng dambana. Itong dambana kung saan tayo sumasamba, sa harapan, itong pulpito, humaharap tayo mga minamahal sa pananalangin, naiunat ng kanyang kamay. Everybody say, praise the Lord. Anong ginawa niya? At si Solomon ay tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon, sa harapan ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit. Iniunat pa rin mga minamahal sa dako ng langit. At anong sinabi ni Solomon? Dito sa 23, at kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sa langit, sa itaas, o sa lupa, sa ibaba, na siyang nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso. Everybody say, praise the Lord. Ito ang nangyari sa atin. Ito ang nangyari sa ating mahal na pastor. Nang ginawa niya ito, naniniwala siya na walang ibang Diyos kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang na kumakampi sa atin. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon dahil nagawa natin ang pagtuturo nating mahal na pastor sa tuwing tayo ay manalangin. Taos puso pala sa harapan ng ating buhay na Diyos. Ang bawat isa sa atin nakaranas na mapagpapala. Tayo po'y binago na ating mahal na Panginoon. Talagang tunay na pagkabayat ang ating buhay na Diyos. Kaya ating masasabi, panindigan natin na walang ibang Diyos na katulad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, tunay po, kung atin lamang pong ipanatili ang pananampalataya at pagtiwala natin sa ating mahal na Panginoon, na siya lamang ang ating Diyos. Mga minamahal, totoo po yan, ang ating mahal na Panginoon ay lagi nating sinasabi na hindi magpabaya sa atin, mga minamahal. Katulad ng ating mahal na pastor, hanggang sa ngayon, kahit sa kanyang sitwasyon na may edad na siya, ngunit lagi pa rin nakakaway ang kamay. Nasa isipan pa rin ang ating buhay na Diyos. Umiiyak sa kagalakan, nagbulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Umiiyak, tumutulo ang luha, tumatangis palagi, kaya dinidinig ng mahal na Panginoon na tumatangis palagi dahil sa mga kaluluwa na nais pa na ipalapit sa ating buhay na Diyos. Tumatangis palagi upang tayo pag-ingatan palagi ng ating mahal na Panginoon. Dahil dinidinig ang lingkod ng Diyos na may katapatan sa paglilingkod sa Kanya. Kaya mga minamahal, kung ating maalala, matapang na ipinangaral na ating mahal na pastor, ang lahat ng mga salita na ating natutunan dito sa banal na kasulatan upang tayo'y mahubog sa katotohanan, upang tayo'y mahubog sa salita nating buhay na Diyos, upang tayo masanay, upang ating maunawaan ng gusto na ang mahal na Panginoon na tayo pala'y kailangan lamang na sumusunod sa kalooban na ating buhay na Diyos. Hindi tayo nagmamadali, hindi natin pangunahan ang mahal na Panginoon dahil ang pag-iisip natin ay hindi pag-iisip ng mahal na Panginoon. Kaya sinasabi natin na sunod lamang tayo sa kanyang kalooban. Kaya may ipinag-utos ating buhay na Diyos. Kaya si Isra, nagkaroon na siya ng isang panalangin na seryoso, pagtatapat na panalangin. Ginawa niya ang lahat, lumuhod, nagkaway ng kamay, nagtaas. Kaya hanggang sa ngayon ating naranasan nung ginawa natin, mga minamahal, yan po, pagpapala po ang ating natanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal, sabi ng Mateo 24:13, last verse, anong sinabi dito para sa atin ito lahat? Common verse na ito, atin na ito nalaman. Basahin natin muna
ang Mateo 24:13. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 24, ang talatay 13. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Ang magtitiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, siya lang ang maliligtas. Ang nagtitiis sa paggawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, siya lang ang maliligtas. Ang nagtitiis sa pagpupuri palagi, araw at gabi sa ating mahal na Panginoon, siya lang ang maliligtas. Ang nagtitiis kahit malayo ang bahay-sambahan, ngunit nagtitiis, lumalakad, alang-alang lang sa presensya ng ating buhay na Diyos, siya ang maliligtas. Kaya ito ang palaala sa atin, ang magtitiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Kaya mga minamahal, gawin natin ang nararapat sa ating paglilingkod, ang pagtatapat sa panalangin, ang pagtatapat sa ating pagluhod, ang pagtatapat sa ating pagkaway ng kamay, sa dalangin na lagi nating mapaabot sa ating buhay na Diyos, sapagkat alam natin na mabayot ang ating mahal na Panginoon at hindi tayo iniiwan. Nandyan palagi ang ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, yan ang gawin natin, ipagpatuloy hanggang sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, habang tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon, atin pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, John Ali. Praise the Lord. Concentration po tayo sa ating pagluhod. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, Alvin Dugos. Inumahal, ang ibig sabihin ng magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. May pagwawagi po natin ang ating mga kaluluwa. Amen. Maangkin natin ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kaya manatili tayo sa presensya ng malapay noon, dahil ang Diyos ay tapat kailan pa man. Tayo umawit sa malapay noon. Praise God. Hallelujah! Diyos, hallelujah! Katapatan mo, Diyos, Unay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapalan. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri magsabay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapalan. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri magsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Panginoon, ay buti mo sa akin. Ikaw naman ang tanging kong sasambahin. Aawin at kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa atin. Napagkapos
Praise Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, napakabuti mo, Ama, hallelujah. Tunay kang tapat, O Diyos, hallelujah. Mahal, hindi po tayo dinala ng malapay noon sa totoong paglilingkod na ito upang pabayaan, ipahiya, upang hindi ingatan sa lahat ng sakuna. Tayo po'y dinala ng malapay noon dito upang tayo bigyan ng saganang buhay, pag-iingat, kalinga. Kung pagod ka, pagpapahingahin ka ng Panginoon sa pagitan ng kanyang presensya, aaliwin ka ng Panginoon sa kaguluhan sa ating paligid, bigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Ganon din mga minamahal, tinuturuan niya tayo kung paano tahakin ang kanyang pangako, ang buhay na walang hanggan. Wala pang ibang nagtuturo niyan kung paano tiisin, kung paano pagsumikapan. Sabi ng mahal na Panginoon, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Yan po ang pangako, mga kapatid. Sa lupa, grabing kapigatian, hindi po tayo taga rito. Lahat ng mananampalataya, lahat ng natitiwala, buhay na walang hanggan po ang ating asahan sa kamay ng ating malapayno. Kayong lahat manalangin, mga kapatid. Ating pasalamatan ang malapayno. Praise God. Bagamat di man tayo karapat dapat, minsan atin siyang sinasaktan, hindi tayo maging tapat sa lahat ng oras, pero ang Diyos ay laging tapat sa ating mga buhay. Praise God. Upo dakilang Ama, Diyos na mapalin sa lahat, malapin ng Jesus, magandang gabi po sa iyo, malapay noon. Sa gabing ito, Diyos, sa dalangin na aming minamahal at ginagalang na Pastor Willis Almeida, malapin ng Jesus, narito kaming lahat na humingi ng kapatawaran sa tayong mga pagkukulang, pagkakamali, sa mga kahinaan minsan na pagbibigyan namin at ikay amin nasasaktan. Ngunit patuloy kang tapat sa iyong mga buhay, amang banal, huwag mo nawa kaming ilayo sa iyong paningin. Patuloy mo kaming tutukan, gabayan sa iyong paglalakbay sa lupang ito. Sa kabila ng kapahamakan sa kuna na nakapaligid sa amin, Panginoon, wala kaming ibang inaasahan kundi ang iyong makapangyarihang kamay. Ganon din sa iyong mahal sa buhay, lagi mo nawa silang ilakip sa iyong pandinig at paningin. Ingatan mo rin sila. Bigyan mo rin silang pagkakataon makapaglingkod sa iyo bago ka bumalik, Panginoon. Ang aming ginagalang at pinala Pastor, patuloy mo siyang langisan, gamitin bilang huling iyong propeta sa kapanahon ng ito. Bigyang kalusugan, ang sidlaban sa ingatan mo, iligtas mo rin. Sa aming beloved Mama Der, ang sidlaban niya, iligtas mo rin. At sa kanyang mga anak, sa kanyang pagparot-parito, pakaingatan mo sila sa Panginoon salita. Lahat ng mga gawa kapatiran, gabayan mo kami hanggang sipabalik. Supplyin mo rin ang mga pangailangan ng bawat isa sa kahirapang ito, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa iyong banal at maparihang pangalan na si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, ating mong palayasin lang sa magitan ng mga pangrihang pangalan ng ating malapining Jesus. Upo dakilang Ama, Diyos na makapin sa lahat, malapining Jesus, ang dalangin ng iyong propeta, aming nangaral Pastor Luis Almeida, sa iyong mga pangalan pa Jesus, sama-sama namin sinasaway, lahat ang uri karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, high blood, cast out, di ba yung COVID, cast out, in Jesus' name, be healed, depart from us, be healed right now,
Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat magpasalamat mga kapatid. Sabay tayong tumalon. At sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At sabihin tayo, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. God bless po sa ating beloved preacher Alvin Dugos. Tayo tuloy-tuloy sa ating mga announcement mga kapatid. Ako pong ibigay pong pagkakataon sa ating beloved preacher Roger Oliveros. Amen. God bless you sa ating beloved preacher John Ali. Mga minamahal, bago ang lahat, bago tayo tuloy-tuloy sa ating banal na gawain, mga minamahal, sa ating mga announcement, tayo makukuha ng special love offering at ito'y panalangin ng ating beloved preacher Ricardo Arong. Praise the Lord. Mapagpalang Ama Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Pinakamahal Panginoon Jesus, patuloy sumusuporta sa iyong banal na upasan sa pamagitan ng special love offering. Pagpalain mo kanilang mga negosyo, mga hallelujah, mga tanim ng mga palisdaan, lahat ng mahipo ng kanilang mga kamay, pagpalain mo sila. At aming kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin, bigyan mo rin ng special na pagkakitaan upang sa sunod mayroon silang maibigay sa iyong banal na upasan. Pagpalain mo kami mula sa physical, financial, higit sa lahat sa spiritual na mga pagpapala, at hinihiling po namin buksan mga durungawan sa langit at ihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid kalalagyan. Ito po'y siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Ricardo Arong. Bago ang lahat tayo sa ating announcement, bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdedikila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, at dobling paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God at the whole Almeida family, at pag-alaala sa mga tinuturo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga kapatiran, sa ating mga beloved preachers, sa inyong mga kapatid na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang gabi po sa atin at sa higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na sa ating mga announcement, mga minamahal, ang ating banal na gawain 3 beses sa isang linggo sa araw ng Miyerkules, katulad kanina, na-umpisa tayo ng alas 2 hanggang alas 6 ng gabi, mga minamahal. At sa araw ng Biyernes, babalik tayo mga minamahal, umpisa tayo ng alas 2 at magtatapos tayo ng alas 7 ng gabi. Iyan po ang gawain natin sa Biyernes. At sa araw ng linggo, mga minamahal, ang ating banal na gawain alas 10 ng hapon, alas 10 ng umaga, magtatapos tayo alas 3 ng hapon o alas 4, mga minamahal. Iyan pong schedule of services natin, mga minamahal, sa Dako ng Ayala. Sinong malapit doon, mga minamahal, may isang beses tayong gawain doon sa araw ng linggo, alas 8 ng umaga, mga minamahal, hanggang alas 12 ng tanghali. Iyan pong schedule of services natin doon, mga minamahal. At huwag niyong kaligtaan, subaybayan, mga minamahal, ang ating Miracle Hour, Jesus Miracle Hour, mga minamahal. Gabi-gabi po mapanood natin, mga minamahal, after ng ating banal na gawain, alas 7 mag-umpisa ng gabi, mga minamahal, hanggang alas 8 ng gabi. Gabi-gabi po yan, mga minamahal, palagi natin panoorin, subaybayan ninyo, mga minamahal. I-share ninyo ang mga kabutihan ng Diyos, yung mga patotoo natin, mga minamahal. Kung mahiya man kayo magpatotoo sa inyong mga kapamag-anak, kaibigan, ito ng pagkakataon. I-share lang ninyo, mga minamahal. Bahala na sila ang manood, mga minamahal. Kung sila pinagpala na piliin na ating pinakamamahal na Panginoon, iyon ay magiging bunga mo dahil sa iyong pag-share, mga minamahal. Iyan po ay naitala sa iyong aklat ng buhay sa kalangitan, sa iyong aklat, mga minamahal, na ikaw ay palaging nagsishare ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating banal na gawain, lalong-lalo na, mga minamahal, sa pag-improve ng ating instrumentalist, mga minamahal. Dahan-dahan na, mga minamahal, baka sa sunod na araw makapagpintura na tayo, mga minamahal, para gumanda naman, mga minamahal, at malagyan natin siya, mga minamahal, yung sa loob, mga minamahal, malagyan na natin para yung sounds hindi talaga lalabas, mga minamahal, yung mahina na, yung marinig na lang natin yung sa audio na lang, mga minamahal. Kaya wag kayong mag-atubili, sumuporta, mga minamahal. Ang inyong binibigay, mga minamahal, iya igagrant ng ating
Atipasit, mga minamahal, sa ipag-pray natin na sila pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya sa darating na Biyernes, sana tayo magsama-sama pa rin ulit, mga minamahal. Huwag kayong mag-absent dahil ayun ang sabi natin, beloved pastor, imbis mag-absent, i-share ninyo ang kabutihan ng Diyos, magdala kayo ng maraming kaluluwa dahil lalo kayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lang, mga minamahal, ang ating mga announcement. Ang lahat ng kapurihan, papasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus po lamang, mga minamahal. Lahat tayo tumayo. We love you in the Lord, but there's Jesus love you more. At ito ay sa ating closing prayer, ang ating beloved brother Joshua Ignacio. Amen. Ako na lang po. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami po salamat po, mahal na Panginoong Hesus, sa natapos naming banal na gawain, mahal na Panginoong Hesus. Mula sa umpisa, sa pag-MC, sa pag-MC, mahal na Panginoong Hesus, sa Joyful Song, Solemn Song, pag-aawitan naming mga beloved choir, sa mga kapatiran nagbigay ng patutuo, mga naging kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoong Hesus. Lalong-lalo na malapit sa iyong banal na salita na yung dinala na aming mga ngaral sa gabing ito, mahal na Panginoong Hesus. Sa mga kapatiran matapat nagbibigay ng kasapot bahagit mga handog. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoong Hesus. At sa aming pagsamantalang paghiwalay, pag-uwi sa aming mga tahanan, mahal na Panginoong Hesus. Pag-ingatan mo kami, ihatid mo kaming ligtas, mahal na Panginoon, ilayo mo ko sa kunat, diskrasyon at kapamakan. At sa sunod na bahagi, sa sunod na gawain namin, mahal na Panginoon, sa araw ng Biyernes, ibalik mo kami dito upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ay aming samot dalangin, sa matamis, pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus.